Good day mga kanegosyo. Ang topic pa rin natin ngayon tungkol sa community or market ng mayaman. Isa lang po yan. Binibigyan ko lang emphasize yung word na community mga kanegosyo. At isang uri ng community, mga estudyante ng Ateneo de Manila mga kanegosyo. Ano ba ang community? Ang community mga kanegosyo, ito yung pare-pareho uniform nila, pare-pareho yung school nila, pare-pareho silang mahilig sa kotse, pare-pareho yung motor nila, pare-pareho yung ah, pabango nila, community pa rin yan. Pare-pareho silang mahilig sa manok. Yung mga sabongero, mga kanegosyo, consider pa rin na community yan. Bakit importante ito sa pagninegosyo? Tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Excuse. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo pala ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 11 years na experience na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Ano ba ang community mga kanegosyo? At bakit kailangan to sa pagninegosyo? Mga kanegosyo, pag nagninegosyo tayo, kailangan ng community or market. May community ng mahirap or market ng mahirap mga kanegosyo. Kahit nakapokus in one ka mga kanegosyo, kahit anong benta mo, gano'ng kalupit yung negosyo mo, gano'ng kasarap yung pagkain mo, gano'ng kaganda yung serbisyo mo, kung yung community ng mahirap yung pinaglilingkuran mo, walang masama sa kanila, budgeted lang yung pera talaga nila, pero malulugi pa rin yung negosyo mo. At hindi ka makakapag-mark up ng malaki kapag yung community pinaglilingkuran mo is mahirap. Pagtrabahuan natin paglingkuran at makapagbigay tayo ng value sa community na merong pera. Doon makakapag-mark up tayo na malaki. Kasi yung markup na yan mga kanegosyo, kakailanganin natin yan sa pagpapaikot ng negosyo natin at pagpapalaki ng negosyo natin. Ganyan ang importansya ng community mga kanegosyo. Boss Jepoy, kailangan bang nag-aaral tayo sa Ateneo para makapasok tayo sa community na yan? Hindi. Kwento ko mga kanegosyo. Nung pangatlong negosyo ko na bilyaran, naitayo ko to sa De La Salle Dasma mga kanegosyo. Hindi naman ako nag-aaral sa Dasma. Pero pinagtrabahuan ko na paglilingkuran ko is mga estudyante ng De La Salle Dasma mga kanegosyo. Boss Jepoy, di ba bawal ang bilyaran sa school? Yes, bawal within 100 meter radius. Ang bilyaran ko mga kanegosyo, lagpas na ng 100 meter radius mula sa school. At may permit yon. At may rules sa bilyaran ko, bawal minor de edad, bawal ang sugal. Ang karamihan naman sa college student mga kanegosyo, 18 years old pataas na. At hindi ako nagpapalaro ng bata sa loob ng bilyaran ko kasi nga bawal mga kanegosyo. Pinagtrabahuan kong yung community ng mga Lasal kung paano ko magiging market o paano ko sila mapapagsilbihan kahit hindi ako nag-aral doon mga kanegosyo. At hindi mura yung per hour na singil ko sa bilyaran ko. Naka-aircon yun mga kanegosyo. Malupit yun. Maganda. Pinaganda ko, naka-aircon, malupit. At mahal lang singil ko per hour. Alam ko may pera yung customer ko mga kanegosyo eh. Nalugi lang ako dahil kahit face-to-face na noon year 2022, hindi pa siya fully face-to-face eh. Yung karamihan lang na may pasok noon, mga laboratory class. Kaya sobrang konti lang talaga ng estudyante. Pero umabot pa rin ng years yung bilyaran kong yon. Pero sobrang mahal na rin ng renta, kaya napag-desisyon ako na i-close na rin. Kasi nga hindi pa nga fully face-to-face. Sobrang asynchronous pa. Tapos karamihan ng mga ibang estudyante puro naka-online class. Kaya ang hirap din. So anyway, hindi mo kailangan mag-aral sa Ateneo para pagsilbihan yung mga estudyante ng Ateneo.
Kailangan mo lang mahanap kung saan yung tambayan nila. Kailangan mo makapagbigay ng value sa kanila at mag-focus ka sa customer na yan. Kung paano mo makukuha. Focus pa rin. Kung pinagsisilbihan mo na yung mga estudyante ng Ateneo, wag mo na pagsilbihan yung mga estudyante ng Miriam. Focus pa rin, mga kanegosyo. Huwag ka masyadong greedy. Focus ka lang sa isang community. Kaya kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, focus in one, hanapin yung community ng mayaman, scale up yung negosyo natin sa level 2 business model, applyan lang sa mga isa sa mga to, franchising, distribution, manpower, software, licensing, platform business model. Napaliwanag ko na yung mga yan. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka naman kung tagasan ka mga kanegosyo. Gusto ko malaman saan umaabot yung video ko. Dahil sa oil crisis ngayon, maraming nalulugi, maraming namomroblema sa pagninegosyo ngayon, maraming apektado. Pero wag pa rin tayong mawalan ng pag-asa at magdasal kahit anong religion natin mga kanegosyo. Ingat tayong lahat. Peace.